Hello! Baliktad yata yung damit ni robots. Saglit. Walang balik. Ano? Baliktad nga. Nako. Ano ba ang kainin? Aray. Hamburger. Ayan. Thank you, Ma'am Agawa. Thank you, Judge. Ano na ito? Thank you so much, Lord, sa pasyon mo. Na pinataon niya sa kuya, pinabot niya sa mga tawa. Thank you, Judge. Mamaya na are. So, siguro, unahin ko muna yung itlog. Matulis yung plastic. Nasud-sud yung nasud. Ano ko kayang maggamit na rin? Paano kaya? Gamitan mo. Ito na kaya rin. Ano kaya magamit or magbalat gamit ang chopstick? Hindi maalam si Robles. Nag-iikis. Ayan. Naglalambot yung kamay ko. Nangangatal, nanlalambot. Ang daming nararamdaman. Pasmado ang ano ni Robles. Pasmado yung kamay ni Robles. Simple naman pala. Akala ko'y napakahirap. Napahirapan ko ang sarili ko eh. Nag-crack na ng konti. May kalabuan na talaga yung mata ko. Gumagano na ako, sabi ng friend ko. Nung nag-video call sa akin yung friend ko, sabi niya, kay bulag na. Hanggang mo, sabi ko, ay sorry. Sorry po, bawal magmura. So, sorry po. Kung naging expression ko ang sa pagsalita ng masama, sorry po. Bawal po yun. Robles. Ayan. Ayusin ang pagbalat, Robles, at marireject ang itlog. Ay, damage na. Natin wag ma-damage, Robles. Ayan. Malapit na po. Sinubukan ko lang pong gumamit na rin kung paano gamitin na. Kung sakaling gamit ko ang chopstick sa pagtanggal ng shells ng itlog, kung paano po. Trinay ko lang naman po. Ayan. So, malapit na. Ayan. Kunwari, ang gulo naman ang plate ng Robles.
medyo clear. Medyo marobles siya. Excuse. Ito mo lang chopstick. Ay, kay Ate Jenny pala to. Ate Jenny, sa'yo itong small plate. Sabi ni Ma'am, sauliin daw po sa'yo. Hindi ko pa sauli, Ate Jen. So, yan po. Nabalata na. Kuha pa ko ng asin. Saglit lang po. Malagyan ko pa ng asin para masarap. Ayan, kumuha po ako ng kunting asin. Unahin ko muna yung white. Dik-dik sa asin. Mahal na po ngayon ang itlog. 8 pesos point 80 cents centavos. Hindi 80 cents centavos po. Ganito kalaki. Lumalam surplus. May up ng surplus. Maglit lang po. Saliin na ng water. Ayan. Parang kunti pa. Ang tuturo. Ito, kaya ko pa kaya na balatan to. Durog na. Saglit po. Napikon yung barkada ko po. Pinayuhan ko po siya. Eh, sa ngayon, medyo napuno na pa ako. Siguro palalayan ko muna po siya para balang araw
kung ano man mga pagkakamali niya, magsisisi siya kung bakit nangyari mga ganung bagay. Sa bagay, sabi nga niba, hayaan ko na kasi kahit daw po magpaya ako kung ganun talagang gagawin ng batang yan, wala akong magagawa. So, maganda nga naman siguro palayain ko na siya. Kasi pag kay pinapayuhan ko po, ang sagot niya ay laging oo. Pero ang ginagawa niya naman ay karamihan ay salungat. Ako ay sinabi ko dati sa kanya na katulad ko, sabi ko, gusto ko yung taong mas lamang sa akin. Dahil unang-una, sabi nga ng mama, oo, sinabi ng mama na huwag ako mag-asawa ng nakakaangat sa akin. Kasi pobre daw or mahirap daw po kami. Sabi ko na mama, sawang-sawa na sa pagiging mahirap. So gusto ko yung medyo lamang sa kaalaman ko. At mayroon din, hindi katulad nung Nerobles na halos hindi nakapagtapos ng pagklase. So paano kung magkaanak kami? Paano kung may tatanong ko sa kanya, pareho na lang kami ng So, mahirap na. May barkada akong mahilig magkunwari. Oo, alam niya. Pero ang totoo, mahina siya. Hindi naman sa paglait sa kanya, hindi niya matanggap na mahina siya. Bakit mahina? Unang-una, puro siya pangarap. Pero hindi niya matupad dahil unang-una, nagkukunwari siyang maalam pero wala palang alam or kunti lang ang alam niya. Sasabi ko, walang masamang magtanong sa mga taong maalam. Katulad niyan, hindi niya alam ang ibang bagay. So, tanungin niya yung ibang mas may alam sa mga bagay na gusto niyang itanong sa iba. Kasi, siguro nga, nahiya siya, tsaka gusto niyang ibig na sabihin para huwag isipin ng iba na hindi niya alam or mahina talaga yung kukote niya. So sa akin, para sa akin, kapag mahina po talagang utak ko, katulad yan, sa totoo lang ay mahina naman talaga. So sabi ko nga na magtatanong ako sa iba. Unang-una, hindi ko talaga alam. Mahirap na magkunwari at sa uli, wala palang alam sa ganung bagay. So gusto ko, magtatanong ako para alaman ko kung ano yung ibig sabihin nun at kung ano yung bagay na yun. Para may alam ako, hindi yung puro nagkukunwari. Mahirap na magkunwari. Ayan. Sarap po. Sarap. Ayan pang kabuang ito. Pangarap niya pa naman ng barkada ko. Alam niyo po kung ano. Stewardess. Baka naman balang araw. Stay for less. Or stay at home. Pero palagay ko, hindi niya kaya eh. Unang-una, ang alam ko sa mga stewardess, mga flight attendant, may utak, may pera, matyaga, pag-aral, madiskarte. Dahil unang-una, ang alam ko, yung pagkakaalam ko lang, syempre, mag-aaral ka ng iba-ibang lingwahe. Makakalasala mo iba-ibang klase ay mga iba't ibang ng mga tao. Halimbawa, may mga dayuhan, may iba-ibang lingwahe.
So, paano kung tanungin ka? Tapos wala ka palang alam. Sa bagay, hindi ka rin naman tatanungin dun. Sa pangyayari yun, na makakaabot dun kung hindi ka pa naman makakapasa. So, in case lang, kung sakali, tanungin ka, paano yun? Tapos nagkukunwari ka lang para maalam. Mahirap na. Nako. Kaya, napakaswerte pang binigyan ng may mga utak sa talagang hangak ako dahil sa mga taong matatalino, matyaga, nadiskarte. Napaka maswerte nila sa buhay. Kasi bihira ng ganyan bagay. Diba yung mga matatalino, sinasayang ng pagkakataon. Ayan. Sarap. Katulad ng Miss Universe. Ayan. Hindi ka basta-basta magiging Miss Universe. Kung beauty lang yung dapat talaga nga naman may utak na naman. Kasi mahirap na. Katulad niya, na-discover ka na Miss Universe ka, tapos syempre sikat ka, tatanungin ka, interviewin ka sa mga lugar na pupuntahan mo minsan or sa entablado, tapos na-surprise sila, hindi ka pala alam mag-English. Iyon pala, minimorize mo lang yung answer in question mo. Nako, mahirap yan. Kaya hanga din ako sa mga may utak at mga magaganda dahil kakaiba sindang biyaya. Mga pinagpala sila. So, ang tao ay may kanya-kanya pong mga talento sa buhay, mga kakayahan na biniyaya ng taas. So, pag-iamanin natin yan. Ay, sa ngayon, medyo paus po si Ropos. Kasi po, 6 na araw na po akong may ubot sipon. Ayan. Buti na lang po dito sa barangay na to, dito sa tinitirahan namin nila Ma'am Agawa, dito sa lugar na to ay masikaso po ang barangay. Sabi ng isang barangay official po sa akin, Robles, huminga ka ng gamot sa nga pala, dapat uminom ako ng gamot, buti na nga alala ko. So kung hindi pala ako recommendation na about sa gamot ng makakalimutan ni Robles. So hinabilin ko sa akin na twice a day daw po uminom daw po ako nito. Ano nga ba itong basa din Katulad na rin, hindi ako maalam magbasa. Paano kaya basahin to? Katuro nga pala ako magbasa para matuto ako. Kasi mahirap na. Asplim. Vitex Nigondo Lagonde Leaf. Also, inano pala siya. Sakit sa matitag salamin na to. Ito pong anong to, pag binibigla ko po nakaganto, minamagnify po yung karamihan mga litra, lahat ng litra. Then
lahat naman po yung nababasa ko. Anti-cough, anti-Saturnex. So, Lagundi leaf, anti-cough. Ayan. Anong expiration nito? Ito yun. Ayan. Alabo na talaga ng ni Robles ilong. So, malagundi daw po itong lagundi. Ano nga basa ng lagundi? Lagundi leaf, yung dahon ng lagundi. Anong lagundi? Parang narinig ko na sa front ko. Pero, lagundi. Anong klaseng dahon to? Yan po. Kontra sa ubo ni Robles. Yan. Ayan po. Puputol ako ng ukot bukas. Thank you po sa barangay na Secret Barangay. Thank you po, Ate Jet, sa pagbigay nyo. At sa mga kasama nyo po, sana gumaling na po si Ravel sa amin. Sana bukas wala nang ubot sipon si Robles. Diyos ko, patawaran kita. Kulag yata ako sa sabi nung doktor ko dati, yung employer ko dati, kapag may sipon daw po, tubig lang daw po ang katapat niyan. Ibig sabihin daw po kulang ang inom ng tubig. So, para daw po maalis ang sipon, uminom ng tubig. Dati noon nasa Malaya ako, alagang-alaga ako yung sarili ko. Sa ngayon na bumalik ako dito sa Pinas, parang nababalula ko na yung pag-alaga ko sa sarili ko. Na halos manang na si Robles, tapos payatot na, tapos sakitin na. Dati noon, takot na takot pa ako magkasakit kasi alam ko po na send back ako ng Pinas kapag nagkasakit ako doon sa bansang pinuntahan ko. Pagkatapos po ng unang taon, pangalawang taon po yan, bago pumasok ang pangalawang taon, kasi 2 years po yung kontrata ko bilang kasambahay, yan po ay in-examine or nagkaroon po ako ng medical, ano nga ba to? In-examine po yung buong katawan ko kung good po yung resulta. So, sawa ng Diyos, good po. Sabi nung nurse, tinanong ako nung nurse nung nasa malayo, sabi niya, bakit daw payatot ako? Sabi ko, kasi po lagi ako na-exercise bago kumain, pagkatapos maligo, tapos bago mananghalian, tapos mag-agahan yan. So payatot talaga ako. Nagtaka sila, sabi ng mga nurse sa loob, sabi nila, habang nag-aantay yung among ko sa labas, sabi ng Indian people, sabi niya, binibigyan ka ba ng pagkain ng boss mo? Sabi ko, oo. Sabi ko. So, nagtaka kasi sila kung bakit napakapayatot ko.
So, hindi pala basta-basta tataba kapag kahit maraming kinain mo, tsaka masipag ka po mag-exercise. Talaga nga pong kinabukasan, lagi ka pong nag-deposit. So, hindi po na pangalawa o pang-apat o pang-ilang pang-araw ba ako mag-deposit. So, araw-araw po nag-deposit ako ng kadalasan. Ganun. So, hindi po ako tabain. Dahil po nataba si Robles. Parang sa pakiramdam ko, nililibang ko lang po ang sarili ko. Ang lalambot pa si Robles. Ano kaya kung hindi muna ako maligo? Kahit nga na rin, takip na rin. Ayan. Ano naman kaya gagawin ni Robles na trip? Pwede kaya itong pag-tripan sa mango? Ayaw, bumili po ako kanina ng mango. Ayan. Eto. So, kanina, bibigay ko sana kay Jads. Nung nakita ko yung sasakyan, mayroon po silang bitbit na 4 na mangoes. So, sabi ko, ang lalaki ng mangoes nila, Jads. Ito po, maliit lang na binili ko. Binamagnify lang po ng camera. Yan. So, ngayon, pagtitripan ni Robles kung paano kainin to na gamit ang chopstick. Subukan natin kung kayang kainin ni Robles gamit ang chopstick. Walang makuha si Robles. Boring po dito sa room. Mag-isa lang si Robles. So, hugasan ko muna po para gawin na yung pinaplano ni Robles na trip. Metal po chopstick ang gagamitin ko. Yan, itatry ko. At ito po na plastic na chopstick. Hugasan ko muna po. Gagawin pong trip ngayon, kakain ng mangga gamit ang metal at black na chopstick. Paano nga ba? So, hindi ko pa na-try ito. Baka malaglag, sayang naman. Sana naman yung malaglag. Ang takip na rin ay madumi. So, kailangan ito na lang na plate ni Ate Jen. Lagay ko na dyan. Eto, isang mangga. Kakainin ni Robles. Magagawa ng trip si Robles. Kakainin po ni Robles to gamit ang metal na chopstick. Metal. Tapos po ito. Try ko po kung paano siya makain. Makaya nga bang kainin gamit ang chopstick? O kaya ko bang umusin to gamit ang chopstick? Parang ang hirap pa. Diyos ko, sana huwag naman patusok ako. Baka maging nuling ako. Buti kong nuling lang. Diyos ko. Paano na ako maka-apply? So, i-guide ko po siya ng black na chopstick. Kasi baka kumalin. Mantik. Pwede.
Mm. 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 Ups. Mm. Lamig. Mm. 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 Malapit na po. Yan, kunti na lang. Mm. Mm. Ayan. Tatanim na ito ni Robles mo ilang araw. Mhm. Ayan. Okay na po. Ayan. Ayan. Tapos na po si Robles kumain ng mangga. Ayan. Thank you, Lord. Ayan po. Bye-bye. Ang dami ng ni Robles. Matanda na kasi si Robles. Malapit na ako mag-senior citizen. Makakakubra na din ako ng pera. Sana mauna ako magkubra sa YouTube. Namiss siya sa Robles. So, ano nga po, sumahod din po ako sa YouTube kasi may pa-repair ko din po yung bahay ko sa Nalayahan na minsan nga po kapag may mga dumadaan doon dahil nga sa hindi nila alam nasa loob po ako at minsan nasa loob ako nakita ko may dumaan po na lalaki, then hindi ko na po papangalanan, dumaan po siya, tapos itong babae nagkataon nag-usap po yung dalawa, nakatingin po doon sa bahay ko, pinagtawanan po nila yung bahay ko kasi sabi nila, naku, itong bahay na to berang uwi ng may-ari, hindi na to, wala na tong pag-asa, masira na to. Kumbaga
naisip nila na wala nang pag-asa kasi wala pa akong trabaho. Kasambay lang po. So, nalungkot ako, sinabi nila. Pero, sabi ko, Lord, pinagdarasal ko, Lord, sana balang araw pagkaroon pa ako ng pera para ma-repair ko yung bahay ko. Yun nga po, mag-isa lang po ako sa bahay. Pangarap po ma-repair po ang bahay ko. Noon, akala ko hindi ko kayang gumawa ng bakod sa bahay ko. Yung binayad ko po sa ibang tao. Nung nakita ko yung result, medyo hindi ko gaano nagustuhan. So, trinay ko pong ako na lang po nagbakod. Total inisip ko, hindi na ako magbayad, tipid na, tsaka kung ano na mangyari or result nung ano ko, tanggap ko kasi gawa ko po. Hanggang sa nasanay na po akong gumawa ng bakod sa bahay ko. Sa bahay ko din po, ako din po yung nag-repair sa kusina. Ako yung gumawa ng hollow block, tapos yung dingding noon. Hanggang sa hindi ko na kayang gawin or ipanda yung ano po, yung patungan ng bubong, tsaka yung bubong. So, pinagawa ko na din po sa iba. Pero, lahat ng yun, na bubong ko, kusina, tsaka sa buong, sa sala, tsaka sa kwarto, ako po yung nagpipintura kasi para po tipid. Saka isa pa, hilako po yung bubong bahay ko. So minsan pagka umaakyat po ako, naririnig ko yung parang nayuyupi po yung hiyero. So naisip ko na dapat maliit lang pala o payatot yung umakyat doon. Lagi ko pinagdarasal na sana huwag naman sana ako malaglag. Kasi mahirap na. Yan, taas pa naman po. So, sama na pakiramdam na Robles. Sa bahay po, pag mga gawaing bahay katulad ng or trabahong lalaki, pang lalaki, katulad ng pag po ng dingding, idol ko po si Mami Imelda kasi nakakagawa siya ng bubong na nipa. Nakakapagbubong siya ng bahay niya. Nakakapag ng design ng bahay niya. Tapos po, nakakapagplano siya ng simpleng bahay niya. So, yun po yung iniidolo ko. Naisip po, 60 plus na si Mami Imelda. Nagawa niya yun. Paano pa kaya kumplito naman yung parte ng katawan ko? So, naisip ko siguro, huwag ko na siguro isipin na hindi ko kaya. Isipin ko lang yung resulta ng ginawa ni Mami Imelda. Sa sitwasyon ni Mami Imelda. So, naisip ko siguro kaya ko naman kasi nakaya nga ni Mami Imelda. Ako po yung napakatipid sa katulad ng pagkaya ko po yung trabaho, ginagawa ko na po kasi ayaw ko nang pinapatay yung oras. Ayaw ko nang tamad. Ayaw ko nang yung walang pagkukusa na minsan nakakaya naman po kasi pag sinabihan na gawin mo to, gawin mo yan, hindi yan, ganito dapat. So yung ibang tao ayaw nilang turuan, ayaw nilang pagsabihan. So ayan, minsan pagkaya ko po yung trabaho, ako po yung nagawa talaga. Sabi ng iba, baliw daw po kasi babae nagpipintura daw po ako. Baliw daw po kasi naghalo black ako. Naghahakot ka kung ano pa man na magbibigat, nagbubuhat. So, binabaliwala ko na lang po ang sinasabi nila. Inahayaan ko na lang pong laitin nila ako. Kung anong nasa isip nila, sa akala nila. So, masaya na sila doon. Hindi ko po mababago yung nasa isip nila. Kaya po, inahayaan ko na sila kung saan yun inabot ng isip nila. Ito nga po pala, napakaganda. Binili ko po sa grocery.
Ito po yung napakaganda sa mga may defect sa may mga kalawang po. Ito po yung nakakaalis ng kontra po. Ang ganda. Nakabili po ako kanina. Ayan. May kamahalan nga lang po. Stops is quicks. Drives out moisture. Cleans and protect. Ayan. Hindi mabasa na Robles. Hindi na mahala magbasa si Robles. Saglit lang po. Kasi mailang si Robles. Excuse me po. Gumaling na rin si Robles bukas. Bye po. Sana naman po i-likes nyo lang, i-likes yung video ko. Ayan. Sana po lagi nyo lang po panoorin video ko at magustuhan. Thank you po. Bye!